Nakasama natin, Representative Terry Ridon, Chairperson, House Chair Committee on Public Accounts. Magandang Hi. hapon, Kong Terry. Magandang hapon. Magpapasko na pero parang hindi ko maramdaman yung Pasko, no? Pero may mga tuloy naman. may mga labanan pa Ay. dito sa Kongreso ngayon, no? Humahabol. So, I think very important ho talaga na i-call out yung fake news tsaka pagsinungaling ni Congressman Leandro Leviste na meron ako insertions na 150 million sa 2025 budget katulad ng binanggit ko na noong nakaraan. Paano ako makakapag-insert kung hindi pa ho kongresista noong 2024? So, medyo napa-atras siya. Ngayong araw na ito, ang sabi niya, hindi, ang binabanggit niya ay yung party list po namin doon ang nag-insert noong 2025. Pero balikan ho natin yung transcript. Nung po nga dalawang programa na pinuntahan niya, babasahin ko para malinaw. Malalaking mga programa po kasi ito, sabi ni Congressman Leviste, pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan ako ang maglabas, pwede ko pong ilabas sa inyong show ang insertions niya. Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Don. Ang sabi po ng host, meron po ba siyang insertions? Ang sabi po ni Congressman Leviste, opo. Sa pangalawang malaking show naman po, sa kabilang istasyon, ang sabi ho ni Congressman Leviste, pero dahil siya ay nananawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kaya nga, alam po ninyo, hindi siya pwede magtago na yung party list lang daw po yung inaakusahan niya. Kasi ang original scene ni Congressman Leviste kahapon, yung kanyang SS, super sinungaling na statement na ako daw po ay may insertion for the 2025 budget. And like what I had stated, I was never a congressman in the 19th Congress when the budget for 2025 was actually crafted. Anong next step nyo? Dahil sabi nyo nga, pinaratangan kayo ng mali. Ano? On record, di ba? Binanggit mismo ang iyong pangalan. Well, ngayon ho, syempre meron siyang mga binabanggit ka, mag-file daw ho siya ng mga House Resolution patungkol daw ho sa supposed insertions po ng Bicol Saro. So ngayon, yung party list no? na. O, yung ngayon, party list na. Kumabig na. Kumambyo na. Umatras na, basically. Pero again, ano yung pagbabatayan ho ng, sa totoo lang, investigasyon na yun, yung listahan niya, na hindi na ho natin ma-authenticate. Dahil po yung mag-authenticate sana, patay na. Actually, ang pinagsimulan naman po nitong buong saga na ito, ay yung panawagan naman po sa kanya talaga na i-release po yung Cabral list na sinasabi niyang hawak niya mula September 4, 2025, more than 3 months ago. Ibig sabihin, kung sobrang importante ito pong listahan po nito, sabi niya, andun yung mga congressman, senador, mga executive officials, at mga private individuals, may mga proponents, bakit hanggang sa araw po na ito, hindi pa po niya ito inilabas? Di ba pagka gusto mo magsabi ng totoo, dapat ilabas mo na yan noong September pa lang. Pero anong nangyari na ho? Kinamatayan na po ni Yusek Cabral. Ibig sabihin, how are we going to authenticate this at this point? Hindi ba? Bakit napasa kamay niya yon, Kong? Ang listahan na yon. Ang kanya pong paliwanag, hiningi daw po niya through authority from Secretary Dizon. No? Ito pong bagay na ito, kaya binigay po niya Yusek Cabral sa kanya. Pero ang totoo naman po, yung DPWH, naglatag na po sila ng way forward. No? Ang sabi ho nila, from today, yung pong subpoena po ng ombudsman para sa lahat ng files at the computer po ni Yusek Cabral, ibibigay na daw po nila sa ombudsman. So, ibig sabihin, makikita natin doon kung intact itong pong supposedly Cabral list na mga insertions po with proponents. Actually, kaya kami panawagan kay Congressman Leviste na ilabas po ito kasi pag nailabas niya ho yung listahan niya, pwede ho nga tapat-tapat dito po sa nakalagay po sa digital files nung Cabral computers na isinuko po ngayon sa ombudsman. Maganda rin yun kasi kung halimbawa may sadyang binura, 'di ba? Makatutulong sana yung file na hawak niya, 'di ba? Pag pinagkumpara, kung may nawawala, 'di ba? Merong pinigtas doon sa folder. Oo. So dahil nga sinasabi niya to, yung sa Bicol Saro Party sa sinasabi niya na insertion, ano pong paliwanag naman doon? Well, kailangan ho natin makita yung list kasi ipakita niya yung kabuuan po ng listahan. Hindi ba? Kasi parang meron siya listahan para sa ibang mga tao, sa ibang mga tao wala siyang listahan. Pero gusto natin makita sino ang lahat ng mga personalidad, proponents po na involved. So, ibig sabihin, tamaan kung sino tama. Yan naman yung mantra from the very beginning of the Infracom, of the ICI, of the Blue Ribbon Committee, and the President himself. Wala tayong sasantuhin, sino man po ang tamaan. So, ibig sabihin, kung tamaan yung, kung sino man yung politiko, proponent of this particular list, di tatamaan po talaga sila. Ba't hindi pa nga nilalabas nga hanggang ngayon? Dahil yun na nga ho. So, ibig sabihin, kaya nga,
ang sabi nga ho na, bago ho siya mag-file ng mga kung ano pa hong resolution, ang panawagan sa kanya dalawa. Una, ilabas niya na yung listahan. Pero kasi, sabi mo nga, o sige, andyan yung listahan, ilalabas. Paniniwalaan ba natin yung listahan? Kung, di ba, di mo rin kasi masabi kung, totoo ba ito? Di ba? Totoo ba itong listahan na to? Ito nga ba yung Cabral list na sinasabi? What if may dagdag, may bawas? Di ba? Hindi, pero ibig sabihin, supposedly, pwede hong i-rely on yung kanya pong submission eh. Sige. Hindi ho ba? So, ibig sabihin, kahit pa paano paniwalaan natin. ibig sabihin, titignan natin yung dokumento kasi Oo. supposedly, in-explain naman niya yung chain of custody. Ito pong dokumento. Pero ultimately, syempre, it will have to be compared to what is in the digital files doon po sa ombudsman submission. So, kumpletuhin ko lang. So, ilabas niyo yung list, yung panawagan. Tsaka pangalawa, actually, kailangan niya talaga aminin po yung fake news tsaka pagsisinungaling niya na meron po ako insertions for 2025. Kasi, katulad ng binanggit ko, binasa ko yung transcript ng dalawa pong mga programa, I think he has to take accountability for that fake news. Kasi kanina, nabanggit niya na magpa-file siya ng resolution para imbestigahan kayo. Pero kayo po ba sa tingin nyo nararapat din na baka naman merong ethics na paglabag sa ethics ng mga kongresista doon sa kanyang ginawa? Well, bahala na po siyempre yung Kongreso dyan po sa bagay na yan. Ano? Pero, siyempre, lahat naman po may karapatan mag-file ng mga resolution sa Kongreso. So, kung may laman po yung kanya po nga panawagan, hindi titignan po talaga ng Kongreso ito. So, anong next nating, itong Cabral list na to, sir, halimbawa lang ilalabas niya, itong credibility ba nung listahan na dahil sabi mo nga, meron kang sinasabi na, pero teka lang, hindi pa ako yan, bakit sa akin yung pinapangalanan? Ang tanong, may credibility ba yung list? Kapag nilabas niya sa panahon ngayon, sa araw, itong mga susunod na araw? Well, basta ipakita lang niya muna yung pong listahan niya. Kasi Bakit naka-zero in sa Bicol Saro? Hindi ko Party list alam. o sa'yo? Hindi ko alam bakit nag-zero in ho siya sa Bicol. Sir, sabi niya, I think he wanted to give a sample of what the list contains. No? Pero I'm quite certain the list cannot include me. Kasi nga, I cannot make an insertion as I haven't been a congressman in 2024. Ano? So, mag-file ka ba ng complaint or... Hindi na, tingin ko, pabayaan na ho natin yung publiko mag-desisyon kung tama ho ba yung fake news ni Congressman Leviste sa bagay po na ito. Tsaka ang tanong dyan, Kong Terry, trabaho ba na kongresista na magtago ng mga dokumento na iniimbestigahan ngayon? Well, ang totoo, ang trabaho po ng congressman, pagka merong dokumento na tingin niya relevant sa mga investigasyon, dapat ilabas na yun sa pinakamaagang panahon. Kasi halimbawa, ang example ko nga, yung pong mga matatapang na mga humarap po sa Kongreso ng mga whistleblowers na nagpakita ho ng mga litrato ng mga pera, ng mga dokumento, alam naman ho nila yung consequences ng disclosure kasi may binabanggit si Congressman Leviste na baka tamaan daw po yung ilan sa mga tao, congressman, senador at malalaking mga tao. Pero kung talagang gusto mo magsabi ng katotohanan at hawak mo yun, dapat ilabas mo yun. At pasabog talaga yung nilalaman, no? Di ba? May mga nakita siya. Nung buhay pa nga si Yusek Maria Catalina Cabral, yun na sana yung panahon, di ba? Para maipa-authenticate sa kanya, maipaliwanag kay Yusek Cabral noon na ito yung sino-sino to, di ba? Kumbaga, sayang. Sayang yung pagkakataon. Noon pa sana. At saka- Naipaliwanag yung laman. Tsaka Kong Terry, kaya ba hindi niya inilalabas ito dahil meron siyang pinoproteksyonan? Well, hindi naman natin yun masabi. No? Pero I think very important lang din ho, syempre yung point na dapat lahat ng panig po yung disclosure. Kaya katulad na sinabi ko, lahat naman po naman, even halimbawa, itong transparency portal naman po ng Pangulo, wala naman sinino yun eh. Lahat ng kontratistang involved sa flood control projects, inilahad po roon. Hindi ba? So, I think the same treatment should be implemented on the Cabral list. And if he has that list, dapat mailabas na ho niya yun in the soonest possible time. Yung iba pang, inamin din niya na yung mismong nanay niya may insertions, pero may paliwanag siya kagad. Ano nga palagay niyo doon? Well, ayoko na idamay si Senator Lore dito sa bagay po na ito. But I think yung moving forward, dito sa bagay po na ito talaga ay kaya naman hong tumakbo ng lahat po ng mga pag-iimbestiga at pagsisiyasat sa flood control nang hindi ho natin aasahan
ito pong testimonya din po ni Yusek Cabral at yung listahan po ni Yusek Cabral. Kasi to be very clear, kahit she did not cooperate over the course of 3 months, may mga kaso naman na mga naisampa laban sa mga talaga pong mga proponents, sa mga contractors, tsaka sa mga DPWH officials. Pero, So, pero meron pa ba sa mga listahan, ang sinasabing Cabral list, na hindi pa talaga nabubungkal? well, actually, yun po yung gap doon sa, for example, yung pong testimony ni Undersecretary Bernardo. Kasi syempre, si Undersecretary Bernardo, meron siyang listahan ng tatlong grupo. Mga senador, kongresista, at mga executive officials. Ang hindi ho natin mabuo dahil namatay po si Undersecretary Cabral, sino pa doon sa tatlong grupo na yon yung pwede pong involved. Hindi lang sa insertions, but more importantly, doon sa mga kickbacks sa mga proyekto. Kaya sinasabi nga, di ba, yung iba parang dinidismiss yung pagkawala, di ba? Kumbaga, hindi naman integral part si dating Yusek Cabral sa ano na to, sa sanay investigasyon. Pero di ba, para sa iyo, gaano kahalaga yung nalalaman sana ni Cabral? Well, ang totoo, at ito naman yung laging sinasabi, siya ho talaga yung nasa sentro ng planning. Totoo. So, ibig sabihin, yung each and every line item para sa iba't ibang lugar, para sa iba't ibang mga district engineering offices at regions, I think para siyang toll gate doon Alam niya kung ano yung papasok, alam niya yung hindi dapat po pumasok sa mga particular pong taon na yon. No? So, I think yun po yung bahagi ng investigasyon na na-miss out natin. Pero, obviously, syempre, Yusek siya, pero meron naman siyang planning team So, ibig sabihin, kung sino man ho yung mga next in line, sa totoo lang, pwede rin hong tanungin kung meron ba silang alam doon sa particular list. Kasi, I'm quite sure, hindi naman ho siya, Yusek Cabral lang po yung nag-encode. Correct. Ito pong mga detalye pong ito. So, pwede hong tanungin, no, yung pong mga personnel, kung ASIC ba yan, director man yan, o kawani ng DPWH, kung ano bang pagtingin nila, authentic ba ang dokumentong ito, may kulang ba o may dagdag na. O, tingin nyo, dati kasi 'di ba, inimbitahan siya, 'di ba, sa hearing as resource person. Tingin nyo merong kumbaga sana lang, alam mo 'yon, parang nagkulang ba or nalaktawan ba siya na hindi nakasuhan, or yung time na 'yon dapat sana sa kanya sumentro yung investigasyon? Well, ang totoo naman, hindi naman po nagkulang yung ICI at DPWH. Kasi, for example, si Secretary Vince, no, at saka yung ICI, kasama naman ho lagi yung pangalan po ni Yusek Cabral, no, doon sa mga rin-refer sa ombudsman. No? So, syempre, ang tanong ngayong namatay na siya, ano na ba yung mangyayari? Yung way forward dito, sa totoo lang, binabanggit na po ng DOJ at I think ng ombudsman, yung pong civil forfeiture. Ibig sabihin, yung pagkuha po ng mga natirang yaman ng estate ni Yusek Cabral. So, ibig sabihin... So, possible yun, sir, na kabaga, alam mo yan, mabawi pa kung ano man yung sinasabing nakuha mula sa bayan. Oo naman, actually, may mga Kahit namatay na siya o hindi nakasuhan. Pwede talagang mag-civil forfeiture, no? Doon po sa estate. Kasi yun yung tawag pagka namatay na yung tao. Yung kabuuan po ng kayamanan niya, doon ho pwedeng kunin. Kasi ang gagawin lang naman ho doon, ipapakita kung ano ba yung trabaho niya at gaano kalaki yung kayamanan niya. Pagka hindi nag-match, nag-abot-abot po yung kayamanan niya at saka yung actual na trabaho niya, pwede hong sabihin na ill-gotten. Yung po kayamanan na yun. Ano? So, pagka naipakita yon, pwede ho talagang kunin yung sobra. Kasi sinasabi nila, sino pa sasabihin ninyo? Wala na siyang pagkakataong magsalita, magpaliwanag. So, pero nabanggit mo nga, partner, yung sabina. Pinasabina na ng Sandigan Bayan yung computer tsaka yung mga electronic devices. May makukuha pa ba doon, Kong Terry? Tingin nyo? Tingin ko naman pwede pa hong may matira doon po sa mga computers na yun. Ano? So, ayaw natin pangunahan siyempre yung ombudsman or yung Sandigan Bayan dyan po sa mga detalye po na yan. Pero tingnan natin. Kasi yan naman ho talaga yung forensic analysis na inaantay ho natin. Kasi kung nandun pa ho yung mga detalye po ng mga pangalan, insertions at proponents, dun ho natin yan titignan muli kung talaga bang genuine yan, tampered ba yan, nadagdagan ba yan o nabawasan. All the more na pwedeng makumpel ba si Congressman Leviste na ilabas na rin talaga yung listahan. Kasi, diba, ano pa yung nagpapatagal kaya hindi na ilalabas ito para nga makikumpara doon sa nakuha
no, na mga computers at files na sabi mo nga, pwedeng ma-check, ma-counter-check, no, kung ano dun pa nga. Well, ang totoo, walang pumipigil kay Congressman Leviste na ilabas po ito. Kaya ngayon yung panawagan natin sa kanya mula nung nakaraang pa eh. Kasi una, sabi niya, yung Congress parang pinipigilan siya. Walang pumipigil sa kanya sa Kongreso na ilabas po yung listahan na yan. Sabi niya, gusto niya yung assent ni Secretary Dizon sa bagay po na yan. Hindi niya kailangan ng assent. Kasi kung assent, nagbigay ng authority si Secretary Dizon noong September na ibigay sa kanya listahan eh. So, ibig sabihin, siya na ho talaga yung magpapasya as himself. Kung ilalabas niya ba yung listahan o hindi. Di ba parang drug list yan noong nakarang administrasyon? Itong listahan na hawak niya? Syempre, kailangan natin munang makita kung ano ba yung talaga kabuuan po ng list. At hindi ho talaga obra yung patsi-patsi tsaka selective disclosure na ginagawa niya po in the past couple of months. Yan. Maraming salamat, Representative Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts